Sa isang estratehikong mga kaganapan, hindi ka ba nagtataka kung bakit hindi tumutulong ang Saudi Arabia, ang Dubai at ang iba pang mga Arabong bansa sa kanilang mga kapatid sa Gaza upang tulungan ang mga militanteng Palestinian sa kanilang pakikipagdigma laban sa mga sundalong Israeli? Siguradong hindi ka hihinga ng malalim sa mga maririnig mo dahil ito ang masakit na katotohanan. October 2023, ang Gaza ang naging sentro ng matinding digmaan sa pagitan ng IDF at mga militanteng grupo. Nasunod-sunod ang pagbagsak ng mga bomba, umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril, at sa bawat kanto, matatanaw ang pagkawasak ng maraming pasilidad. Habang nagkakagulo at nagiging desperado ang maraming Palestino sa paghahanap ng ligtas na masisilungan, subalit isang tanong ang paulit-ulit na sumisigaw sa isipan ng marami. Nasaan ang mga Arabong bansa? Nasaan ang Saudi Arabia at Dubai na punong-puno ng kayamanan? Bakit tila wala silang ginagawa habang itinutumba ng puwersang Israeli ang kanilang sariling mga kapatid sa pananampalataya at lahi? Alam mo ba na hindi ito ang unang beses na nangyari? Mula pa noong 1948, nang itinatag ang Estado ng Israel at nagsimula ang masalimuot na alitan sa pagitan ng mga Jewish at Palestinian, ilang beses nang nagtangkang magsanib puwersa ang mga bansang Muslim para tulungan ang mga Palestino. Pero kadalasan ay nauwi ito sa kabiguan dahil sa ipinakitang kakayahan ng mga Hudyo pagdating sa matinding bakbakan. Pagkatapos ng mga digmaan noong 1967 at 1973, unti-unti nang nagbago ang ihip ng hangin. Ang dating paninindigan para sa Palestine ay naging mga kasunduang diplomatiko. Ang mga dating kaaway ng mga Israelita ay naging kaalyado. Kahit bilyon-bilyong dolyar ang kinikita ng mga Arabong bansa mula sa langis, kalakalan at turismo, may kapangyarihan silang baguhin ang takbo ng digmaan kung gugustuhin nila. Pero ang tanong, saan napupunta ang yaman na yon? Hindi sa Gaza, hindi sa mga kampo ng mga refugee, hindi sa Hamas, at lalong hindi sa mga ospital na wala ng gamot, kuryente at pag-asa. Kahit sabihin pa nating may mga naiambag din sila, pero hindi pa sapat para sa maraming Palestino. Dahil ang totoo, maraming lider ng mga Arabong bansa ang naglalakad sa manipis na linya na ayaw masaktan ang ugnayan sa Amerika. Ayaw nilang magambala ang kanilang mga negosyong may kaugnayan sa Israel. At higit sa lahat, ayaw nilang maging magulo ang katahimikan sa loob ng kanilang mga palasyo. Mas mahalaga para sa kanila ang diplomasya kaysa sa katarungan. Mas iniingatan nila ang relasyon sa mga makapangyarihang bansa kahit pa magdusa ng todo ang sarili nilang mga kababayan. Noong 2020, isang kasunduan ng yumanig sa politika ng gitnang silangan, ang tinatawag na Abraham Accords. Sa ilalim nito, ilang Arab country gaya ng United Arab Emirates, Bahrain, Morocco ang pumirma ng kasunduan para gawing normal ang kanilang relasyon sa Israel. Para sa marami, isa itong hakbang patungo sa kapayapaan. Pero para sa mga Palestino, lalo na sa Iran, isa itong pagtalikod sa kanilang lahi bilang Muslim. Na kahit habang binobomba ang Gaza, habang libu-libong pamilya ang nawawalan ng tirahan at ang mga ospital ay desperado para sa gamot at kuryente, ang mga bansang ito ay ipinagpatuloy ang pakikipagkaibigan sa mga Jewish. Hindi ito simpleng diplomatikong kasunduan, isa itong mensahe na mas mahalaga sa kanila ang seguridad, negosyo at koneksyon sa Israel at Washington kaysa sa matagal ng panawagan para sa hustisya at sa di-umano'y kalayaan. Isa rin sa mga dahilan kung bakit ang ilang mayayamang bansa sa Middle East ay umiiwas sa Gaza dahil sa imahe ng terorismo na nakadikit dito. Para sa kanila, ang rehiyon ng Gaza Strip ay hindi simbolo ng pakikibaka, kundi isang pugad ng kaguluhan. At sa mata ng mga leader, mas pinahahalagahan nila ang stability na ang pagtulong sa pamahalaan ng mga Palestino ay parang pakikipag-alyansa sa terorismo. Ang Hamas na siyang pangunahing grupo sa gitnang silangan ay itinuturing na terrorist organization ng Amerika, European Union at maging ng ilang Arab country. Kahit alam ng marami na may mga Palestinian din na hindi miyembro ng kilusan, subalit dahil may mga sibilyang hayagang nagpapakita ng suporta, nabubura ang hangganan sa pagitan ng inosente at sangkot. Para sa iba, hindi na sila biktima, kundi bahagi na sila ng karahasan. At dahil diyan, naglalagay ng distansya ang ilang mga bansang Muslim sa Middle East. Alam mo bang maliban sa nagdalawang isip,
ang mga mayayamang bansa sa gitnang silangan na tulungan ang Hamas sa kanilang pakikipaglaban ay dahil na rin sa lakas ng Israel pagdating sa militar. Ang lakas na ito ay hindi lang batay sa makabagong teknolohiya at armas, kundi sa mga tanging tagumpay nila sa nakaraan na patuloy na nag-iiwan ng takot sa buong rehiyon. Isang halimbawa ng lakas ng mga Hudyo ay ang Six-Day War noong 1967. Hindi lang ito isang digmaan ng armas, kundi isang labanan ng military strategy at katalinuhan. Gamit ang kanilang preemptive strikes at advanced technology, mabilis nilang pinatumba ang mga kalaban. Ang taktikang ito ay nagbigay sa kanila ng malaking military advantage at hindi nagtagal, ipinakita nila ang kanilang superior fighting capabilities na ngayon napatunayan ng mga Israeli na hindi basta-basta matitinag ang kanilang lakas sa anumang digmaan. Dahil dito, nagkaroon ng takot ang mga Arabong bansa sa kanilang kakayahang umatake ng malakas sa kanilang mga kalaban, na kahit ang Lebanon ay hindi umubra sa bangis ng IDF at sinapit nito ang matinding pagkadurog. Alam nilang hindi nila kayang makipagsabayan sa lakas at teknolohiya ni Netanyahu. Mabilis, malupit at walang awa ang naging takbo ng bakbakan. Para sa Saudi Arabia at Dubai, ito ay naging isang malalim na pagmuni-muni na nag-iwan ng tanong sa kanilang isipan. Kaya ba nilang tulungan ang Hamas sa digmaan at talunin ang mga Israelita? Dahil hindi basta-basta ang pinagdaan ng tunggalian ng IDF mula noon hanggang ngayon na nagbigay ng pag-aalangan sa mga bansang Muslim sa gitnang silangan. Hindi dahil sa kakulangan ng lakas sa militar, kundi dahil sa realidad na ang bawat pagkilos laban sa mga Jewish ay may kaakibat na mabigat na kapalit. At ito ang mga dahilan kung bakit pinabayaan ng mga mayayamang bansa sa gitnang silangan ng Gaza at kung bakit hindi nila tinutulungan ang Hamas sa digmaan. Takot sila sa lakas ng Israel, sa makabagong armas, sa mabilis na atake, lalo na sa alyansa nito sa Estados Unidos. Alam nilang kung makialam sila, baka pati ang sarili nilang bayan ay madamay sa gulo. Ayaw rin nilang mawala ang yaman at katahimikan na tinatamasa nila ngayon. Para sa kanila, mas mahalaga ang negosyo, diplomasya, pera at magandang relasyon sa kanluran kaysa makisangkot sa isang digmaang wala silang katiyakan kung paano magtatapos. At kahit pareho silang Muslim, hindi lahat ay sumasang-ayon sa mga paniniwala at pamamaraan ng Hamas. Kaya't habang nagdurusa ang Gaza, nananatiling tahimik ang mga makapangyarihang bansa sa paligid nila. Pinapanood pero hindi kumikilos. Ikaw, ano ang masasabi mo sa hindi pagtulong ng Saudi Arabia, Dubai at iba pang mga bansa sa Middle East sa digmaan na pinabayaan lang nila ang kanilang mga kapatid sa Gaza sa kadahilan ng ayaw nila ng gulo at ayaw nilang masangkot sa mga teroristang grupo? E-comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo. Issue sa bayan, digmaan sa labas, politika, ekonomiya, di lang puro atas. Kahit anong mangyari tayo'y handa, dahil dito sa channel wala